Nilagdaan na ni Pangulong Aquino ang panukalang pambansang budget para sa taong 2016. Ang nasabing budget ay nagkakahalaga ng mahigit 3 trilyong piso. Tumanggap naman ang pinakamalaking alokasyon ng budget, ang kagawaran ng edukasyon. May report si Elena Luna. Isa na namang makasaysayang yugto sa bansa ang nasaksihan sa Malacanang sa paglagda ni Pangulong Aquino sa 2016 national budget. Kikilalanin ng 3.002 trillion pesos na pambansang budget bilang Republic Act No. 10717. Sa pagtutulungan ng ehekutibo at ng Kongreso at ng iba't iba pang institusyon, panibagong record na naman ang ating nakamit. Ito po ang ika-6 na sunod na taon na naipasa ang budget ng bayan sa tamang oras. Ibig pong sabihin, mula nang maupo tayo hanggang sa huling yugto ng ating termino, hindi tayo sumablay sa pagpapasa ng ating budget on time. Kaya naman sa lahat na nanguna at nakibahagi sa pagbuo ng budget na ito, isang taus-pusong pasasalamat po sa inyong lahat. Ayon sa Pangulo, sa maayos na budget ay agad na naihahatid ang mga benepisyo sa mga mamamayan at nabibigyan sila ng sapat na kakayahan. Nakalaan sa Department of Education ang pinakamalaking bahagi ng pambansang budget. Ang pondong nilaan dito, 436.5 billion pesos. Matapos nga po natin punuan ang mga minana natin backlog sa silid-aralan, libro, upuan at guro, tinutugunan na rin natin ang pangangailangan ng kinabukasan. Bahagi nito ang pagpapatayo ng 47,553 classrooms, pagbili ng 103.2 milyong bagong textbooks, pag-hire ng 79,691 positions para sa teaching and non-teaching personnel. Bahagi naman ng budget ng DSWD ang pagpapalawak ng Conditional Cash Transfer Program o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tuloy-tuloy din ang pagpaparangkada natin sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program kung saan naglaan tayo ng 62.7 billion pesos. Ang target nitong bigyang ayuda sa susunod na taon, 4.6 million na kabahayang benepisyaryo. Kabilang na ang mahigit 218,000 pamilyang Pilipino na hindi na isama sa listahang una noong taong 2008 at 2009. Kasama nga po rito, mahihirap na indigenous peoples at mga pamilya sa lansangan. Excuse me po. Talaga naman pong wala tayong hinayang na magbuhos ng pondo sa ganitong mga programa. Lalo pat ngayon pa lang nakikita na natin ang positibong resulta nito. Ayon nga po sa inisyal na pag-aaral ng DSWD, 1.5 million na kabahayan o katumbas ng 7.5 million na Pilipino ang naiangat na lampas sa tinatawag na poverty line dahil sa Pantawid Pamilya. Nakapaloob din sa budget ang pagkumpleto sa lahat ng National Road Project ng DPWH para maabot ng bansa ang 5% global benchmark in infrastructure. May bahagi ring nakalaan para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng bagyo. Bilang paghahanda sa epekto ng climate change at pagtataguyod ng programang Build Back Better, naglaan po tayo ng 38.9 billion pesos para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Bahagi po nito ay pagkakaloob sa ating programang pangrehabilitasyon, kabilang na ang Yolanda Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan. Narin din po ang pagpapatayo natin ng karagdagang evacuation centers at pagsusuri sa kalidad ng mga pampublikong gusali upang matiyak ang kaligtasan ng mga kababayan nating apektado ng sakuna. Ayon sa Pangulo, naipatupad ang budget sa nakalipas na 5 taon na walang dagdag na pabigat o buwis sa mga Pilipino maliban sa sin tax. Itinigil ng Pangulo ang kalakarang reenacted budget. Ayon sa kanya, bahagi ng transformasyong nangyari sa daang matuwid ang pagsasabatas ng pambansang budget sa tamang oras at sa tuwid na mekanismo na pakikinabangan ng susunod na administrasyon. Ngayon patapos na ang ating termino, binibigyan natin ng kapasidad ang susunod na administrasyon na ipagpatuloy at higit pang maisulong ang pagbabagong nangyayari sa ating lipunan. Nakasaad nga po sa mga pahina ng librong ito ang matino at maayos na detalye upang tugunan ang pangangailangan sa susunod na taon. Ang hangad po natin, huwag nang ipasa sa iba ang minana nating problema.
Sa pagsasabatas ng budget, higit na pinasalamatan ng Pangulo ang kanyang mga boss sa pakikiambag sa mabuting pamamahala. Iniwan niyang hamon at panawagan sa bawat isa ang ituloy ang pagtahak sa daang matuwid, ipaglaban ng tama at makatwiran at makiambag tungo sa kinabukasan na walang maiiwan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.